dapat ang pamahalaan ay may gagawin na talaga ngayon. Hindi mabubuhay ang mamamayan, ang mga magsasaka sa ayuda lang. Hindi na sapat ang ayuda lang. Ito ang daing ng mga magsasaka bunsod ng sunod-sunod na oil price hike. Ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, hindi sila mabubuhay sa ayuda lang ng pamahalaan. Binigyang diin ng grupo na ang kasalukuyang subsidiya ay maituturing na barya-barya lamang kung ikukumpara sa taas ng presyo ng petrolyo at iba pang gastos sa pagtatanim. Ang kailangan nila sa ngayon ay isang sustainable solution para maitawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hanggang sa ngayon ay mumunga lang ang yung narinig namin, yung ibibigay lang sa mga magsasaka na ayuda ay 5,000, may 3,000 sa mga mangingisda. Dadaan lang po yan sa kamay namin. Wala na yan, hindi pa yan tatagal ng 1 linggo. Kaya ang kanilang panawagan sa pamahalaan ay tanggalin na ang excise tax at value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Ronnie Manalo, Secretary General ng KMP, ito ang pinakamabisang paraan upang agarang mapababa ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Sa ngayon, inaantabayanan pa rin ang magiging pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usaping ito. Samantala, binatikos din ng grupo ang tila mabagal na pagtugon ng administrasyon sa kinahaharap na krisis ng bansa. Kaya kami ay hindi namin kung bakit sa kabila, halos mag-1 buwan na nangyayari yung krisis. Pero ang ating pamahalaan ay bantulot magpasya para pagaanin ang ating hinaharap, ang ating dinadalang problema ng mamamayan, lalo na mga magsasaka. Binigyang diin din ng KMP na dapat nang itigil ng pamahalaan ang labis na pagdepende sa importasyon ng bigas. Ang kailangan nila ay ibuhos ang suporta sa mga lokal na magsasaka upang matiyak ang supply ng pagkain sa bansa. Hiniling din ng grupo na ang gobyerno mismo ang manguna sa pagbili ng mga lokal na ani sa tamang presyo upang mabigyan ng sapat na kita ang mga magsasaka at mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa gitna ng mga hamon sa sektor ng agrikultura. Samantala sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, muling pinuna ni Senator Loren Legarda ang mabagal na pagresponde ng pamahalaan sa oil crisis. Giit ng Vice Chairperson ng komite, mahigit 1 buwan na ang nakalilipas mula nang lumagpas sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Ngunit wala pa ring malinaw at maayos na plano ang gobyerno para maibsan ang pasanin ng taong bayan. Tataka lang ako, Mr. Chair, February 28 pa yung krisis. Nasa planning stage pa lang po sila sa action plan. Dinodraw up pa lang yung plano. Sunog na yung bahay at may nasa ICU na. Tapos nagka-planning pa lang. Siyempre naman, to be fair, hindi kayang planuhin naman kasi it was a surprise attack. But you would think perhaps, some sense of urgency? I don't feel it Sinundan naman ito ng pahayag ni Senator Christopher Bongo kung saan binigyang diin niya na ang mga pagkaantala sa aksyon ay lalo lamang magpapabigat sa pasanin ng mga ordinaryong Pilipinong kasalukuyan ng nahihirapan sa tumataas na presyo ng bilihin. Talagang nakakainis, no? Nakakapanghina na malaman halos araw-araw yan po ang laman ng balita, puro pagtataas ng presyo ng langis. Mabilisan to, hindi pwedeng pag-usapan ngayon. Tapos sabi nga kanina Senator Loren, may mga pondo pang hindi nagagamit. Dagdag pa niyang iminungkahi na dapat gamitin ng pamahalaan ang mga pondong hindi nagagamit upang agad na matulungan ang mga sektor na higit na nangangailangan. Yung mga hindi nagagamit na pondo, baka pwedeng walisin muna yon at itulong kaagad to address this fuel crisis. Talagang apektado po, hindi lang po ang magsasaka at ang mga mangingisda, hindi lang po ang mga driver, mga super, lahat po ng Pilipino ang apektado rito, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Sa kasalukuyan patuloy ang Senado sa pagbuo ng mga angkop na polisiya upang tugunan ang krisis na nararanasan sa bansa, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan.
Dahil dito, nakatakda ngayong Lunes, April 13, ang sunod na pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o ang PROTECT Committee. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.